Magic 89.9. Today's best music, Magic 89.9. That's right. It is still the halftime show with JJ, and it is 2 p.m. But we're doing World Pop, but we have a guest, and this guest I am a huge fan of. Walang halong bola yun. Kasi when I mentioned this when I saw him earlier, I was like, I used to watch you when I was younger. They was like, wow, salamat. But ladies and gentlemen, in the booth with me is the one and only Jason Fernandez. Woo! What's up? What's up? Hello, magandang hapon. Good afternoon. Yes. To all the listeners, Magic 89.9. Yes, thank you. It is a full-packed booth, by the way, because he has a whole setup with a bunch of cool guys. So expect some performance later on. But I know we're gonna head on over with the teeny being a bit of a. Others would say boring, but for me it's like meaty pa rin siya. It's about you. So how are you, man? Like how is life? I'm good. Still making music. Ganun pa rin. Sinubukan kong gumawa ng hindi tulad nito. Nabaliw ako eh. Kasi ibang-iba siya. Iba-iba. Oh. So masaya naman ako, yung andito pa rin yung mga kabanda ko, the whole team, yung mga kaibigan natin sa industriya, including Magic. Thank you for having us. Yes, sir. Salamat sa tiwala at sa lahat. Yes. Okay. Yun na. I've mentioned na I saw yung sa The Voice, tapos syempre nagano ka rin for River Maya kasi mahilig ako sa OPM talaga, like rap, OPM before. A lot of people nga would think na baka mahilig ka lang sa mga pop ngayon, ganyan. Pero sa akin, pinalaki ako ng ate ko may iPad eh. Yung iPad, yung depindot pa na nabilog. Puro, yes. Ako rin, pinalaki rin ako sa iPad. iPad, tablet. Baka nagba-burn lang kayo ng CD no? Ganun talaga dapat dati, di ba? Hindi pa nga eh. Cassette pa eh. Kasi, grabe naman. Oo, ganun ano. Oh, nag-age reveal na tayo. Okay, so how different do you think yung journey mo ngayon? So, usually before band days as iba competitions pa, diba? Pero malaki. ngayon, how different is it? Malaki. Well, number one yung yung technology. Hindi, para sa akin, dati bago ka makapag-produce, medyo butas ng karayom. You have to pay for studio hours. Yung proseso ng recording, well, inaabot ko pa yung analog. Pero tayo, bitch, digital na eh, no? Pero ano pa, Pentium 4. Bagal pa yung counter. Oo, mabagal pa yung count. Pero yung maghihintay pa kayo ng mga ilang minuto eh. Tapos ngayon, pagkapindot, diba? Na pala eh. Oh, so yung recording process, yung songwriting, well, basically yung kabuuan ng proseso to create a masterpiece or isang piyesa, it takes time. Pero ngayon, hindi pa rin naman ganun kadali, pero mas mabilis, mas mura. Email. So, actually itong mga songs na play namin, sobrang laking naging role ng technology kasi nasa Canada ako eh, nung nangyayari to. So, email lang, pwede nang gawin, lahat meron ng gamit sa bahay. So, malaking tulong yun. Tapos, yung bashers noon in your face. Yan. Yes. Malaking pung! Oo. Pag gusto ko i-bash sa stage yun. Ngayon, online na eh. Ang dami kasi cancel ngayon eh. Yes. Dati, So, yung trip mo, yung time mo sa Canada, was it like a self-reflective moment actually, of your time? Napakalaki ng naging role nun sa decision making ko ngayon. Kasi, sabi ko nga, para naging rehab ko yung hindi naman ako hindi naman ako addict. Hindi naman ako Pero parang parang na-rewire yung yung Nahanap yung sarili pag-iisip ko. mo, gano'n. Oo, nandun pala. Clarity pa. Nandun pala yung sarili ko. Nandun pala. Kailangan malamigan yung yung utak. Pero siguro malaking tulong yung syempre mag-isa lang ako doon. May mga anak ako, na-miss ko rin sila. Tapos ang dami nangyari. Yung mga nangyari sa akin doon, parang tadhana siya eh. Hindi ko kasi siya pinlano yung mga susunod na nangyari. It just happened. Talagang ganun lang. Dire-diretso lang. They had reason. May purpose talaga siya why it happened to you. Kasi yung pangyayari, hindi na ako nagdidesisyon actually nung time na yun eh. Dinadala na ako nung Agos.
Parang ganun. Let it flow na lang. Saan Oo. ako dalhin? Sige, ganyan. Yes. Okay, you mentioned that yung sa kid, you had, wag mo sana had. You have children and one of your songs is actually dedicated for them, diba? Yes, so kasi yung anak ko during nung stay ko sa Canada, ito yung pinakamahabang napalayo ako sa mga anak ko. Yung single dad kasi ako, nasa akin yung mga anak ko. So hindi sila sanay. Ako na lang kasi yung kapitan nila hindi captain, kapitan. Sa akin sila nag-hold on sa lahat ng aspeto ng Ikaw buhay. yung pillar talaga. Oo. Period. Although kapitan din ako ng pamilya, pareho din naman. So, yung panganay ko kasi yung babae, teenager, alam niyo naman yung mga teenagers nowadays, medyo dahil siguro, hindi ko alam kung ano yung nafe-feed na sa social media and all. Algorithm, Yes. ganyan, So, biglang hindi sila sanay nung ganong switch na boom, wala na agad si daddy. So may pinagdaanan yung panganay ko na malaki yung impact nung umalis ako. Tapos wala kang magawa kasi malayo ka eh. So magagawa mo na lang yung umiyak at gumawa ng kanta. So doon ko nagawa yung single ngayon, yung Anghel nga. So yun yung naalala ko yun, nagta-travel ako from parang 9 hours ata yun from Fort Mac to Calgary, ganun kalayo. Nandun lang, hawak ko lang yung laptop ko. Okay. Hanggang nabuo lang. Ayan. Do you think did you ever think na you could have done things differently, or if ever mabigyan ka ng chance, okay lang sa'yo mangyari ulit yung mga bagay-bagay na nangyari? Kasi pag yung mga ganyang pangyayari, habang nangyayari siya, hindi mo pa ma-appreciate na buti nangyari yun. Ma-appreciate mo na lang siya after. Kasi yung anak ko, okay naman na siya kami. Okay na kami ngayon. So nung napagdaanan, pinag-uusapan namin kung ano yung nangyari. Para na siyang wala ng pain. Para na siyang mas naging strength naging building siya. naging gano'n na siya. Parang tumibay kami as a family. Tapos yung sakit naging sarap na. Parang gano'n yung nangyari. So totoo talaga yun. Sinasabi ng matatanda na hindi aksidenteng may hindi magandang nangyayari sa buhay o may kabiguan. It all happens for a reason. So yun yung so pag may pinagdadaanan tayo siguro na bigat, may talaga yan may dahilan talaga yung ending niyan merong hindi pwedeng yung mga nangyayaring hindi maganda hanggang dulo hindi pa rin maganda. Walang ganun. Meron pa, may magbabago talaga. So inevitable siya ganun talaga. Correct. Okay. Parang Thanos Oo nga So, nanood kasi ako ng ng TikTok. Tapos, di ba alam mo sa TikTok may mga part 4, part ganyan. Ganun. Sinatsaga, no? Napanood ko na pala buong Infinity War. Ganyan. Ano ba yan? Puro nasa... Parang ako, sa edad magkaiba no? Ako yung Chinese ngayon. Meron din ako gano'n, yung mga Chinese drama. Tapos paulit-ulit lang lahat inaaway na sila. Ganyan. Yung mga yung mga mahirap sa umpisa. Oo, mahirap tapos hidden billionaire pala. Anak ng CEO pala, ganyan. Ayoko dun ako sa lumang anak na hari, ganun, emperor. Period, please pala. Okay, this one is a bit for, wala naman, pwede mo siya for fun. Pagka, when life gets heavy, ano nagiging parang reset button mo or outlet mo? Like, is it specifically writing songs or may iba ka bang ginagawa para mag-chillax, ganyan? Nanonood ako ng Chinese drama. Nagsisimula sa letter P. Power Rangers. Hindi, ako, yun lang yung tool ko talaga music talaga yung outlet. Ganun. Kasi, siguro dahil ang music parang emotionally driven siya na parang hindi ka naman pwedeng, kahit nga listener ka ng pag nakikinig ako ng music, may pakiramdam na masarap, may pakiramdam na masakit. So pag nagpe-perform din, pag gumagawa, iba rin. Yeah. May sarap na... Tapos ang isa pa, kailangan talaga magbigay ka ng oras sa sarili mo na ikaw lang. Oo. Tapos matagal. Mahirap kasi if there's like tons of voices, di ba? Parang... Yes.
inaano ka eh. Ano tawag doon? Kinakantsaw ka. Parang di gawin mo to ganyan. Oo. Minsan silence lang need mo. Tapos nagpapasampal ako sa nanay ko. Yun, reset yun. Sure reset yun. Tulog ka pagagising mo. Oo nga, yun masakit, na. mahapde. Reset eh. Yun talaga. Okay, let's see now with your music, anong mararamdaman natin for this afternoon? Because you will be gracing us with 2 songs, right? Yes, Okay. thank you. Ladies and gentlemen, in the Magic Booth, Jason Fernandez, the floor is yours now, buddy. Thank Take you, it away. brother. 1, 2, 3, 4. Yeah. Check it. Sumagmaglakbay ng patalikod, naglalakad ng nakaluhod, hindi na malaman ang direksyon, sinusukat ang lalim ng balon. Hindi na ako marunong tumakbo, puno na ng sugat ang puso ko. Kailan ba matatapos ito? Nasaan ang liwanag mo? Kailan ba bubukas ang langit sa buhay ko? Dumudulas na ang kapit sa braso mo. Isang daang dangkalang lalim ko sa mga sugat na iniwan mo. Ano ba ang konsepto ng saya? Parang sarili ko ay hindi na kilala. Ang daming daan, ang daming hagdan, wala namang tamang pupuntan. Hindi na ako marunong tumakbo, puno na ng sugat ang puso ko. Kailan ba matatapos ito? Nasaan na ang liwanag mo? Kailan ba bubukas ang langit sa buhay ko? Dumudulas na ang kapit sa braso mo. Isang daang dangkalang lalim ko sa mga sugat na iniwan mo. Alam ko pakpak ko ay bubukas, lilipad walang wakas. Ako lang wala nang angkas. Kailan ba bubukas ang langit sa buhay ko? Dumudulas ng kapit sa braso mo. Isang daang dangkalang lalim ko sa mga sugat na iniwan mo. Kailan ba bubukas ang langit sa buhay ko? Dumudulas na ang kapit sa braso mo. Isang daang dangkalang lalim ko sa mga sugat na iniwan mo. Thank you. All right. This next song, ito yung single namin ngayon, yung pinag-uusapan namin kanina. It's a song written para sa aking anak. This one is called Anghel. Maaga pa, bakit tumidilim na? Kasalanan ko pa, lahat ng tao ay sakim pa. Apat na hakbang pa lang, pero bakit parang gumagapang lang? Gusto ko lang umiti ng hindi naiilang. Paano pa ako mabubuo kung lahat guguho?
Paano pa ako mabubuo kung hindi natigil ang dugo? Iyakap ng anghel ang kailangan ko, yung maiinit sa malamig na yugto. Marinig lang ang tinig ko sa mga bingi na tao sa paligid ko. Hanggang kailan ba pagtitiis ko sa mundong hindi alam ang dulo? Maaga pa, bakit parang pauwi na? Gusto ko lang maglaro sa ulan ng kina. Wala na ba akong karapatang mahalin? Oras at katahimikan lang ang hangarin. Minsan ayoko na, pero kaya pa dahil mahal kita. Oh, paano ba ako mabubuo kung lahat gumuho? Paano ba ako mabubuo kung hindi natigil ang dugo? Iyakap ng anghel ang kailangan ko, yung maiinit sa malamig na yugto. Marinig lang ang tinig ko sa mga bingi na tao sa paligid ko. Hanggang kailan ba pagtitiis ko sa mundo hindi alam ang dulo? Ibubuka ko ng aking pakpak, lilipad ang langit ay mabibiyak. Patawad po sa sakit na nadama. Mahirap na pero kaya ko pa. Iyakap ng anghel ang kailangan ko, yung maiinit sa malamig na yugto. Marinig lang ang tinig ko sa mga bingi na tao sa paligid ko. Hanggang kailan ba pagtitiis ko sa mundong hindi alam ang dulo? Yung mainit sa malamig na yugto. Marinig lang ang tinig ko sa mga bingi na tao sa paligid ko. Hanggang kailan ba pagtitiis ko sa mundong hindi alam ang dulo? Once again in the Magic Booth, that was Jason Fernandez with Angel and yung first song. Patalikod. Patalikod. Sabi ko, paano nga ulit yun? Ang galing. Okay. Uy, may feedback. I wanted to ask this. Meron na rin ako. Wow. Hey, I wanted, ayun, okay na. Wala tayo sa kuweba. I wanted to ask this, like, wala lang, baka a bit personal siya. During your okay. time in Canada, like, what was that cling, alam mo yun, yung parang, di ba mag-isa ka lang. Ang hirap kasi pag isolated ka. What was Sobra. your saving grace lang yung para to keep you holding on? Well, number one, prayers. Oh, yeah. Dito banal-banalan pero napakalaking big role yun sa nangyari sa akin doon. Kasi pag mag-isa ka na, mas nagiging spiritual ka na eh. Oo, mas nagiging, di ba silence lang daw. Yes. Pero mas naririnig mo daw boses ni God as how Yes. others would say it. Oo, kasi wala kang kausap eh. Although may mga tao naman doon. Pero alam mo yung feeling na hindi ka naman mag-isa, may kaibigan ka, may pwede ka naman kausapin, pero pakiramdam mo mag-isa ka. So yun, prayers, tapos pagkatapos kong magdasal yan, medyo gumagaan yung pakiramdam ko. Tapos doon ako
umiisip ng paraan kung paano ko lilibangan yung sarili ko. So, doon na. Diretso na ako sa computer ko, studio. Meron naman ako doong mga equipments na pwede kong gamitin para makapag-create. So, sobrang lahat ng nangyayari sa akin doon, puro emosyon, spiritual, ganun. Yeah. Kaya nga siguro anghel yan eh. I don't know. Hindi ko alam. Very siya, symbolic. Parang din nagkaroon ng ganun. Epiphany siya ganun in a way. Correct. Okay, now is the time. A lot of people over on TikTok, chinek ko kasi, ang daling, sabi nang, wow, ang galing, solid. Tapos, Wow, thank you. Pakagaling po. Pwede ko sabihin yun po. Okay lang naman. Pakagaling daw, grabe. Naku, salamat. Salamat sa mga sa TikTok. Yeah. Tsaka sa Where can live people reach you out? Like, meron ka bang upcoming gigs? Anything you want to promote? Ito. Oh, wow. Ready? Alright, yung social media accounts. Una shoutout Annie and Dale. Tapos yun, pasalamatin muna ako din sa mga friends ko from Canada. No? Thank you sa Collins family, YY Entertainment, TJ Clamosa, thank you. John Padua, thank you din sa Kids Kitchen. Madami pa sa Sanrilio, thank you Mama Chari, maraming salamat. At ayun, sa social media accounts, Jason Fernandez Santa Maria on Facebook, sa Instagram Jason Fernandez Official, tapos sa TikTok Jason Fernandez Official din. Tapos lahat ng updated skeds ko nandun. Tapos yung all original songs available na yan sa lahat ng streaming platforms, sa Spotify, saan. Tapos schedule namin na sa Feb 8 nasa KDR Adventure Camp kami sa Orani, Bataan. March 14 may concert kami ni Ice Sigera at Winford sa Manila Ballroom 8 PM. Tapos yung babalik kasi ako ng Canada. Hindi pa kasi tapos yung aking tour doon. So, sa March 20 sa Yukon, March 29 sa Saskatchewan, March 30 sa Regina. Yung April ko, update ko na lang yung kung saan eksakto. Pero April nasa Toronto ako kung saan dyan. At sa May 17, Vancouver. Yung Yukon, kasama ko yung Shackle dyan eh. Alam ko. Oh, yeah. Grabe ka, booked ka for like almost half the year. Kaka-February pa lang. Oo. Thank you sa lahat ng mga nagtiwala, nagmamahal. At ready na rin kami sa mga susunod na buwan para sa mga susunod na gigs. So kung may bookings and inquiries, ayun, doon sa Jason sa Facebook, nandun din, Jason Fernandez Santa Maria. That's STA Maria. Tapos may pahabol. Ano yan? Okay. Di, akala ko yung tawag dito yung sa bookings and increase sa Facebook na lang. Tapos ayun, salamat sa Magic 89.9 DJ JJ. Ano ko rin, tukayo ko. J ang ang palayaw. Okay. Yes, so mga J, mga matindi yan. Sabi nga daw nila, red flags daw. Just ko, hindi talaga. So, brother, maraming salamat, J. Thank you so much, JJ na rin. Sige. JJ. Yan, sige. Okay, thank you so much. Kapatid, mabuhay ka. Sir, mabuhay ka. Okay. You keep safe. Good luck sa the rest of the gigs and all sa tour. And thank you so much for gracing us here. As a fan, tuwa ako nung nakuha ko yung memo. Memo sa akin na parang, uy, makukuha mo si ano. At sa shoutout ko din yung buong banda namin, hindi kami kumpleto. Shoutout kay Jared Aquino, yung drummer namin, si Jehu. Yung gitarista si Kiel, yung pinaka-maarte sa amin. Shoutout sa'yo. Tapos, DJ sa gitara. At saka si Krish sa keyboard. So, sa Santa Maria, yung pangalan ng banda namin. Thank you. Maraming salamat sa inyo. At si Kuya Borns, yun na namin. Ba magtampo. Thank you. Nakakatakot pag nagtampo. Thank you so much, Jason Fernandez and everyone else. We'll give you back to the more music. We have World Pops. We're playing you K-pop this time by Les Seraphim. Songs called Crazy here in Magic 89.9. Magic 89.9.